Magandang araw muli mga kapatid. Niloob po ng Panginoon Diyos sa makapagsalita kong muli upang patuloy natin tuklasin ang hiwaga ng Biblia. Umpisahan na po natin sa isang katanungan. Saan ba magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon ang mga kaluluwang unang binuhay sa mga patay? Dito ba sa lupa o doon sa langit? Basahin po natin ang Juan 17:11. At ngayon ako ay papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Sa versikulo 24. Ama, nais kong makasama sa kinaroroonan ko ang mga ibinigay mo sa akin upang mapagmasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikhaan sa libutan. Pansinin po natin dito, gustong makasama ng anak ang mga ibinigay sa kanya ng ama upang mapagmasdan nila ang karangalang bigay sa kanya ng ama. Basahin na po natin ang pahayag 6:9. Sinira ng kordero ang panlimang tatak at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at sa matapat na pagsaksi rito. Sa 11, binigyan sila ng puting kasuotan at sinabi sa kanila magpahinga ng konting panahon pa hanggang sa mabuo ang bilang ng mga kasamahan at mga kapatid nila sa paglilingkod kay Kristong papatayin ding tulad nila. Pansinin po natin dito, may bilang na kailangang buuin. Basahin na po natin ang pahayag 14:1. Tumingin ako at nakita ko ang kordero nakatayo sa bundok ng Sion kasama ang 144,000 katao. Nakasulat sa kanilang ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Dito po mapansin po natin na nabuo na po yung bilang at nakasama na po nila ang kordero. Basahin na po natin ang buod ng ating katanungan dito sa pahayag 20, versikulo 4. At nakakita ako ng mga luklukan at ang mga nakalukluk doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumasamba sa limaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak sa kanilang kamay o noo. Binuhay sila upang magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ang tanong po natin dito, bakit 1,000 taon lang? Sapagkat pagkatapos nilang mapagmasdan sa loob ng 1,000 taon ang karangalang ibinigay sa kanilang ama, bababa na po sila. Basahin na po natin ang Judas 14:15. Tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch kabilang sa kapiton sa lahi mula kay Adan, nang sabihin niya noon pa, tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat na hindi kumilala sa Diyos dahil sa masama nilang gawa at sa paglait sa Diyos. Pansinin po natin ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, hindi upang manirahan ng 1,000 taon dito sa lupa, kundi upang hatulan at hukuman ang lahat. Basahin na po natin ang katanungan ng ating mga apostoles dito sa Mateo 24, versikulo 3 tungkol sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Samantalang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinatanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba magaganap ang mga ito? Ang muli mong pagparito at ng katapusan ng mundo. Ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo sa versikulo 26 at 27, kaya nga kung sabihin nila sa inyong naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sabihin nila sa inyong naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Sapagkat kung ano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang ibig pong sabihin nito, makikita natin siya na sabay kahit saan sulok pa naman tayo sa daigdig na ito. Idagdag pa po natin ang Mateo 25, versikulo 31. Darating ang anak ng tao bilang hari kasama ng kanyang lahat na anghel at tuluklok sa kanyang maringal na trono at sabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kaharian na inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang sanlibutan. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, dito sa versikulo 41, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo mapasa apoy na hindi mamamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Dito po napakalinaw na ang muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo hindi upang manirahan ng 1,000 taon, kundi hukuman na ang lahat dito sa sanlibutang ito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa lubusang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Mateo 22, versikulo 44. Ngunit si Kristo minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan at iyo'y sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos at naghintay siya roon hanggang lubusang mapasuko sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Hebreo 10, versikulo 12 at 13. Wala na pong literal o pisikal na gagawin pang pakikipagdigma ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang Ama na ang gagawa para sa minamahal niyang anak. Ang 1,000 taon po, doon po ito gaganapin sa langit upang mapagmasdan nila ang karangalang ibinigay sa kanya ng Ama. Hanggang dito na lang po, sana'y samahan nila kong muli upang patuloy natin tuklasin ang hiwaga ng Biblia.